lunch na nga nila Kyle, tumawag siya sa amin, tapos nagpasundo na nga talaga siya. Gusto nga daw niyang kumain sa bahay para nga daw talaga nakakakain siya ng maayos. Ano ba naman kasi, nung first day of school talaga niya, dun ko siya pinakain sa room nila. Pero hindi nga talaga siya nakakain ng maayos, tapos nagmamadali pa talaga siya dahil gusto niya na nga tapusin yung test niya. Kamusta school? Wait lang. Nag-exam kayo? Tapos na? Hindi ako naging bukas pa. Eh, ano ginawa niyo kanina? Nagpalit-palit na kayo ng teacher. Hindi pa. Eh, ano lang sinabi sa inyo? May ano na kami, may schedule. Nasa notebook. Basta sa tuwing susunduin talaga namin si Kyle sa tanghali, lagi ko siyang kinakamusta kung ano yung nangyari sa room nila. Hahatid naman na nga namin si Kyle sa school nila. Paano ba naman kasi nakaligo at nakakain na nga talaga siya dito? Kaya din talaga pala gusto umuwi ni Kyle dahil gusto nga talaga niyang maligo ng tanghali dahil naiinitan nga daw siya. Bali yung daddy na nga talaga niya yung nagsuot at nagsintas ng sapatos niya para nga daw mabilis. Munta na nga kami dito sa may labas, binuksan na nga namin yung gate, tapos yung daddy naman niya iniintay namin dito. Tapos, bago nga talaga pumasok si Kyle sa school nila, abay pinagsasabihan ko nga talaga yan. Lagi kong sinasabi sa kanya na mag-behave lang siya, tapos makikinig siya sa mga teachers niya. And wag siya makikipag-away at lalong wag siyang magpapabuli at wag siyang mambubuli. Tapos, palagi ko ding sinasabi sa kanya na makikinig siya kapag nagdi-discuss yung teacher niya sa harapan. Para kapag may papagawa ka ko sa kanila, alam niya. Hindi yung madalas magtatanong siya sa kaklase niya. Pwede naman magtanong pero wag niya kakong masyadong dalasan. Diyos ko po. Bali, nagtatatakbo na nga si Kyle dito. Buti na lang talaga at malapit na nga yung room nila dito sa may gate. Nung kinahaponan naman, akala ko nga 3:45 na nga yung uwian nila Kyle. Pero tumawag nga sa akin si Kyle ng 3 o'clock. Nagpapasundo na nga siya dahil wala naman daw siyang gagawin dito sa school nila at ayaw naman daw niyang makipaglaro. Buti na nga lang din talaga hindi na nagtatatakbo si Kyle dito sa school nila. Basta nakaupo lang siya or kaya naman nakikipagkwentuhan siya sa mga friends niya. Bali, dinala na din pala namin dito yung badminton bag ni Kyle. Dahil meron ngang training sila Kyle ng 4 p.m. Nagbalit na nga muna si Kyle ng jersey dito tapos nagpabango na din pala siya. Buti na nga lang daw at hindi siya pawis na pawis kaya hindi siya ganon kaasip. Nakaligo lang din kasi talaga niya kaninang tanghali sa bahay tapos alauna nga siya pumasok. Mga ilang hours lang naman daw sila nagklase tapos hindi naman daw siya malikot. Kwento nga rin para sa akin ni Kyle kaninang tanghali na magbobotohan nga daw sila mamayang hapon. Kaya naman pinaalala ko nga sa kanya baka kasi nakalimutan na naman. Diyos ko po. Una nga daw ni-nominate siya as president. Isa nga lang daw yung kaya naman daw sabi niyang advisor nila siya na daw yung vice president. Una pa lang talaga sinabi sa akin ni Kyle na ayaw niyang may katungkulan siya. Pwede naman daw kung ino-nominate siya pero hindi yung president or kaya naman vice president. Kasi malaking tungkulin daw kasi talaga yun. Tapos sabi nga ng mga ibang classmates niya dapat daw escort nga itong si Kyle. Pero nauna na nga yung vice kaya naman hindi na siya na-nominate. Bali nakapag-training na nga pala si Kyle tapos tumawag siya sa amin kaya naman sinundo na nga namin siya ng daddy niya. Minsan nga sa ibang lugar talaga nagte-training sila Kyle. And ngayon lang din talaga bumabawi yung si Kyle na mag-training at gustong-gusto niya talaga. Paano ba naman kasi isang buwan ata mahigit siya nakapagpahinga dahil nga tinuli siya. Uwi na nga kami nito tapos kinamusta ko nga ulit si Kyle. Yun lang. Thanks for watching. Bye-bye.